Binabantayang shallow trap sa timog silangan ng Guam, posibleng maitaas bilang invest pero hindi ito banta na lumapit sa bansa. Binabantayang kometa na si C2026 tuluyan ng nakatawid sa sentro ng Haring Araw, na mula pang nanambuo ito mula pa noong Biyernes Santo. At sa latest ENSO natin ay patuloy pa rin tayong neutral pero ongoing na ito sa El Nino phenomenon. Patuloy na alinsangan sa buong bansa, iiral pa rin ngayong araw ng linggo hanggang nitong tuloy-tuloy na weekdays. Inaasahang pagtaas ng heat index mararamdaman nitong darating na weekdays. Hello, good morning mga folks. Welcome po muli sa ating daily weather bulletin at analysis para sa araw ng Easter Sunday, April 5, 2026. Ang oras nating boss pa may umaga ay alas 9:47 na ng umaga. Halos dalawang araw din tayong hindi nakapag-report dahil mula kahapon ay nagkaroon din tayo ng maintenance sa ating weather station. Ngayon, balik online na po. Naibalik ko na po sa dating pwesto niya sa itaas ang ating weather station. Nilinis po natin yan maghapon, maging yung lahat ng kanilang aparato dahil taon-taon ay ginagawa po talaga natin ang fully maintenance at paglilinis ng ating mga equipment para manatiling tuloy-tuloy ang ating paghatid ng detailed at real-time na mga weather reports at manatiling mahaba ang buhay ng ating aparato. Nitong isang araw kasi ay meron din tayong mga lakad dahil alam mo naman nagmumuni-muni tayo habang mahal na araw. So ngayon dahil araw ng pagkabuhay ngayon, Easter Sunday, so unti-unti babalik na naman sa normal lang ating pang-araw-araw at asahan natin this week, asahan ang balik trapiko. Pero nabalita naman natin hindi lahat nakabiyahe dahil sa nagkaroon nga po tayo ng problema sa taas presyo ng langis. So maaaring hindi gaano katindi ang pagiging pag-traffic ngayong weekdays na darating sa mga babalik mula sa kanilang mga probinsya. At dahil nga po dyan ay patuloy pa rin magiging mas maalinsangan ng panahon natin, tuloy-tuloy pa rin. At base sa ating Doppler radar ay halos wala tayong nakikita na water vapor na nakikitaan dito. So wala tayong magiging comment pa rin. Mga ilang kaulapan lamang ang maaaring umiral at medyo haze po ang panahon natin. Sa ating lightning strikes, mga isa lamang na active lightning strikes ang nare-record ngayon ng aking lightning detection. So halos wala tayong umiiral na intermittent lightning strikes. Pero mga bandang hapon na may mga inaasahang localized thunderstorms daw. Karamihan diyan sa may bandang Mindanao area. Pero mga maliitan na intermittent lightning strikes lamang yan. At since mababa lang ang forecast natin sa Luzon and the rest ng Southern Luzon, so wala tayong masyadong magiging obserbasyon sa monitoring ng mga localized thunderstorms. Ganon din sa mga forecast ng pag-ulan. Dahil kung makita natin ang 3-day forecast natin in storm prediction, hanggang Martes ay asahan na clear skies ang ating maghapon dito sa Metro Manila at Caratig Luzon. Inaasahan na magiging mas maalinsangan tayo sa mga susunod na araw dahil kung papansinin nyo po, ngayong araw ay posibleng umabot sa 36 degrees Celsius ang ating init at alinsangan. At sa mga darating na weekdays ay maaari pa itong pumalo sa 37 degrees Celsius. Yan, grabe oh. So Monday ay may forecast na aabot pa sa 37 degrees Celsius ang temperatura natin. So paghandaan at wag masyadong magpa-dehydrate dahil this week ay asahan na natin mas todo pa ang ating heat index. Sa ating current conditions, overcast, gloomy haze at few clouds po umiiral ngayon sa amin sa Caloocan. At medyo may pagka-windy tayo at 22.4 km. So normal lamang yan dahil may umiiral tayo na easterlies. Sa lowest temperature na naitala na weather station, kininang 6:56 AM, nakapagtala kami ng lowest of 26.7 degrees Celsius. Kahapon, pinakamataas na ang 33.9 degrees Celsius. Kahapon ito ng hapon at 2:26 PM. At sa atin namang naging heat index ay nasa 41.7 degrees Celsius. Ang naging highest
heat index namin sa Caloocan. Well, inantay lang natin mga bandang hapon at hindi naman totally ay na-compute yung mataas na heat index dahil nagkaroon tayo ng maintenance. So, considering ito na yung pinakamataas namin na heat index, pero maaring hindi yan accurate dahil kahapon nga nagkaroon tayo ng preventive maintenance. Pero kung titingnan natin sa ating almanac, sa heat index forecast, mula kaninang madaling araw ay mapapansin nyo po, nasa 40.1 degrees Celsius na kagad ang heat index namin sa Caloocan. Yan. Probably kasi nasa indoor yung aking aparato, so medyo tumaas ng konti. So maring hindi accurate yan. Kagabi lamang yan na medyo hindi accurate. At ang forecast natin, mababa, 31 degrees Celsius daw. So mababa ang forecast namin sa Caloocan. At mula sa data feed ni Pag-asa kahapon, April 4, pinakamataas na naging heat index recorded ang Dumangas, Iloilo. Pangalawa po ang Gol del Sur na may 42 degrees Celsius. Yan. Sa amin sa Caloocan, mga nasa around 42 degrees Celsius lang din po yung naging init factor namin kahapon. So tumataas-taas na rin sa iba't ibang bahagi ng bansa ang ating heat index. Pero manatiling mababa pa rin po dito sa Luzon. So mukhang okay na po yung automatic weather station na data feed ni Pag-asa. Isang araw medyo nag-offline po. Hopefully maayos na po nila yung yung weather station sa may bandang diyan sa may bandang Benguet. Hindi yata gumagana sa Benguet. So sana maayos nila yan. Yan. So namomonitor naman siguro yung ating report. So hopefully ay maayos na yan ni Pag-asa. Kung kailangan nila, pwede nila akong i-kontrata siguro. Kaya ko pong mag-repair at maglinis ng mga automatic weather station. So kung gusto lang talaga nila, tapos nationwide, pwede natin gawin yan. Naka-contract naman siguro kapag kaganyan. Pero mapa-maintenance natin yan at manatili natin operational ang lahat ng automatic weather station. Kabisado naman natin yan. Kahit GSM pa yan or transmission type. So, kung pwede at wala silang masyadong tao, pwede din tayo mag-contract kung gusto nila. Samantala sa ating page 16 in past 24 hours, nangunguna ang Tugigaraw sa may pinakamataas na air temperature na 35.7 degrees Celsius. Grabe pa rin init dyan sa extreme ng Luzon. Sa Baguio City ay 14.6 degrees Celsius ang kanilang lowest temperature. Mapapansin natin hindi pa todo yung ating init At sa Inulan ang hinatuan may 2 mm na total rainfall sila. So very light rain showers lamang po. At sa wind speed average ay 14.4 km per hour dyan sa Balawan sa Puerto Princesa. So wala pa rin kaming naging pag-ulan sa Caloocan at ang aming average wind speed naman ay nasa 14.3 kilometers per hour. So pantay-pantay lamang. So halos 11.3 km yung wind run average. So okay lang, hindi ganoon kalakasan ng hangin. Outside humidity natin 79% po. Medyo mataas ang outside humidity natin. At wala itong pinagbago since last hour. At sa ating barometric pressure ay nasa 1,009 hectopascals and steady ito since last hour. High tide, low tide status, pa-high tide na po ng sea level natin So, wala naman masyado matinding alon na umiiral ngayon sa bansa. So, wala tayong magiging komento para sa magiging alon. At sa atin namang current UV index, malakas po yung tirik ng araw natin Sunburn in 11 minutes lang. Yung ating air quality, madalas nagmo-moderate po yung ating air quality. Well, yung isang araw pa may naaamoy ako na amoy kuryente. Hindi po dito sa amin dahil dinoble check na natin. So, sa mga kapitbahay natin dyan na nakasubaybay, medyo tingnan-tingnan po natin dahil malamang ay meron kayo nakaligtaan dyan na gumagamit ng kuryente. Iwasan po natin ang sunog dahil mataas po ang inaasahan nating combustion. Nagmo-moderate na po yung ating CBI index. So, kung titingnan natin sa ating real-time air quality, halos in 24-hour period, halos madalas moderate po ang ating air quality since in past 24 hours. So, yan po. So, ngayon ay umaabot na sa more than 50. Yan, 50 index yung ating air quality.
So halos 39 o halos 40 micrograms per cubic meter ang ating air quality. Yan, yung ating temperature 31.5, hindi pa ganoon naka-max. Mataas din ang ating outside humidity. Actually, nasa halos indoor din yan, pagitan. So, halos magkapareho lamang doon sa outside humidity. Normal naman po. So, medyo mataas po yung ating air quality ha. So, in 7 days, ay ganun din naman. Nung nakaraang linggo ay since April 1, medyo mataas din ating air quality. So, madalas nagkakaroon na tayo ng moderate air quality mo. Madalas mga folks, iwasan po ang masyadong, lalo na sa mga sensitibong mga baga, magmask po tayo para sa ating hindi magandang air quality. Madalas nagmo-moderate po ang ating air quality ngayon. Sa ating almanak, sumikat ang haring araw kaninang 5:48 AM at lulubog po ito mamayang 6:08 PM. At ang ating moonrise, 92% illuminated na lamang po. Moonrise and moonset ay sisikat po ito mamayang gabi pa po, 8:46 PM. At kinabukasan na ng umaga, 7:30 AM naman ito lulubog. At sa ating local weather outlook para ngayong linggo ng pagkabuhay hanggang Lunes, inaasahang clear skies pa rin ang ating halos magdamag at hanggang Lunes po yan. So halos magdamag ay clear skies po tayo, maaraw at asahan na matindi ang tirik ng araw. So expected ang mataas na heat index at hot humid na panahon. Kaya sa low sa pressure expected maglalaro 36 to 37 degrees Celsius, lalo na bukas daw ng Lunes. Posibleng umabot sa 37 degrees Celsius ang ating outside temperature. So alam na po natin ang mangyayari ha. Lowest temperature expected maglalaro 24 to 25 degrees Celsius. Yan. Madalas medyo clear skies tayo dahil meron tayong umiiral na ridge of high pressure area. So diretso agad tayo sa ating ginagamit na satellite imagery. Makikita natin ang halos buong bansa ay clear skies pa rin po tayo. Mailan lamang na kaulapan na may mga inaasahang isolated lamang na mga mahinat katamtamang pag-ulan dito sa parte po ng Basilan at Hulo-Sulo at ilang bahagi po ng Zamboanga Sibugay o Zamboanga del Sur. Pero the rest ng Mindanao, halos clear skies at ilang party cloudy lamang ang umiiral. May mga ilang party cloudy lamang ang kadalasan sa may silangang bahagi ng Davao Region, kabilang na ang Compostela Valley, ilang parte ng Agusan del Sur, bandang Hinatuan o Bislig. Yan. So, posibleng magkaroon pa rin tayo ng mga ilang lightning showers niyan. And the rest ng buong Central Mindanao at Northern Mindanao, clear skies po tayo. So, asahan ang hot humid din na panahon at maaraw at malinsangan. Ganon din sa buong Kabisayaan, Southern Luzon at buong Northern Luzon. Mangilan-ngilan lamang ng mga party cloudy sa may bandang Eastern Samar at northeastern part ng Luzon. Dito sa may bandang Isabela o parte po ng bandang Aurora Region. Pero the rest, clear skies po tayo. Asahan ang mas mainit na temperatura lalo na sa mga taga-Tugigaraw na pumapalo na po ng 36 degrees Celsius ang kanilang temperatura sa Tugigaraw po. So, uminom na maraming tubig mga folks, iwasan po ang heat stroke. And the rest naman ay halos clear skies din tayo sa buong Central Luzon, kabilang ng Metro Manila at most of Calabarzon and the rest ng Southern Luzon. Halos wala tayong masyadong kaulapan. Ang umiiral lamang na medyo maulap ang himpapurin dito sa may bandang Taiwan. Merong umiiral na frontal system dyan. Yan. So sa frontal system may front, yan, yung medyo may dalang ulan dyan sa bandang Taiwan at Japan. Tumatawid po yan. Yung frontal system na yan, magbubunsod dyan ng medyo malamig-lamig na temperatura, pero may kasamang ulan at may mga localized thunderstorms po. So, may mga kababayan natin sa may bandang Japan po, sa bandang southern part ng Miyazaki or prefecture ng Kagoshima, or yan, mga bandang areas na yan ng Kagoshima, hanggang dyan sa bandang Okinawa prefecture, expected ang mas maulan sa inyo, maulap at mga may pagkulog at pagkidlatang iiral. Pero dito sa Pilipinas, halos clear skies po tayo dahil merong umiiral na ridge of high pressure area dito. Yan, may ridge of high pressure area kasi na umiiral dyan. So, yun po. So, kung i-activate natin yung surface map, mula sa data feed mismo ni Pag-asa, ay makikita natin ay umiiral po yung frontal system dito. Yan, yung Mayo front at yung ridge of high pressure area na nag-extend nga po hanggang dito sa parte nga po ng Luzon hanggang Visayas area. Yan po yung ridge of high pressure area. Yan, lawak po yung ridge of high pressure area. Yan. So malinaw naman po at asahan natin ang mahalos clear skies ang area na yan.
at expected din ang halos sa walang kaulap-ulap na bahagi na ito dito sa may bandang Luzon hanggang Visayas area po. At dahil sa umiiral nga po na Region 5 pressure area, expected na halos clear skies ang ating paligid po. Yan, malinaw naman po yan. Yan, generally hanggang Palawan po halos walang kaulapan na nakikita. So yun naman po, at since yung ating water vapor napakababa lang po, halos lalo na sa bandang Nodo Luzon, halos wala tayong kaulapan na umiiral at anumang mga water droplets, napakakonti lamang mga po. At wala dito sa ating Tropical Cyclone Assessment Monitoring since wala pa naman tayong namamataan, pero may mga lumalabas na po na forecast, gaya na lamang kay GFS na medyo aggressive yung forecast niya. Pero don't worry mga folks, hindi ito lalapit sa bandang boundary ng PAR o hindi ito papasok ng Philippine Area of Responsibility. Dahil kung sakaling mabuo man yan at posibleng mapo itong maging isang invest, pero maapektuhan lamang nito ang bandang Saipan or ng Guam dyan sa mga susunod na araw po. Extended forecast po ito hanggang April 11 or April 12, yung forecast ni GFS. Yan. Posible po maging invest po yan. Pero wala itong banta sa bansa o kahit pumasok ng Philippine Area of Responsibility. So may mga kumakalat-kalat na naman dyan na kaloy-kaloy ha. Wag po masyado tayong agresibo sa pag-uulat. Wag po tayo agad magpangalan ng local tropical cyclone name hanggat hindi pa kumpirmado na ito ay mabubuo talaga. Dahil malakas po yung Region 5 pressure area, maaring malusaw din po kaagad ito or mananatili lamang ito sa remnant low lamang. So magkakaroon lang siya ng accumulated remnant low at maaring bumaba yung atmospheric pressure, pero hindi ibig sabihin ay maari itong maging active na bagyo o low pressure area. Dahil anytime posible rin malusaw yan. Iba rin ang forecast ni ECMWF dito, mas behave po yung forecast ni ECMWF. Although nagkakaroon po ng cluster ng surface trap o tropical wave, maaring magdala lamang yan ng mga pag-ulan dito sa bandang Caroline Islands or bandang Saipan o Guam. So alin man dyan maglalapit. Pero mapapansin nyo po, wala pong nakikita nito na lalapit. Gaya nating mga na-report ng mga nakarang araw, di ba? Nung bago mag-Mount Thursday, di ba? Ay sinabi na natin na maaring mabuo yan dito, magkaroon ng possible invest na itataas ng tropical cyclone sector natin, pero wala itong banta sa bansa. So wala po tayong maaring ikabahala po dyan mga folks. Dahil mataas po yung atmospheric pressure natin, the extension po ng Region 5 pressure area ay umaabot po dito sa Luzon hanggang Southern Luzon area. At pinakita ko na rin sa inyo kanina sa surface map mula mismo sa data feed ni Pag-asa. Malawak po yung Region 5 pressure area sa Luzon hanggang Southern Luzon. So mapipigilan po ang anumang low pressure area na lumapit sa bansa. Yan. At sa ibang bahagi naman ng mga forecast analysis o forecast simulation ng ICON at GM, makikita natin ay halos cluster lang din siya o tropical wave. So, posible siyang maging invest tawagin siyang 90W. Just in case, pwede siyang itaas as 90W. Pero, yung magiging mas aggressive na bagyo sa ngayon ay napakababa, around 20% lang ang kanyang probability. Pinakita na natin yan sa inyo mula sa ating global spectral model bago mag-Mount Thursday, di ba? Sinabi na natin mula sa ating tropical cyclone strike probability na halos wala pang latest, pero pinakita natin halos umabot man siya sa halos 50% yung probability, pero wala itong nakikitaan na lalapit sa bansa. Hanggang dito lamang yung pinaka-trough niya. Yan. So at least mga 5% or 10% lamang na medyo abutin ang bandang silangan ng bansa. So, kung magkaroon man ng maulap o makulimlim na panahon dyan sa paligid, medyo okay yan dahil nga po, makontrol lang yung sobrang init at alinsangan natin. So, medyo magbibigay pa ng good news yan just in case yung outer trough nitong pinampantayan natin na tropical wave ay magpang-abot dyan sa silangang bahagi ng Mindanao o Eastern Visayas. Pero yung epekto na o lalapit itong trough nito sa ngayon, wala tayong nakikita na ito'y papasok ng Philippine Area of Responsibility. Most commonly, lalapit ito sa may bandang Guam po. Ayan, maging sa kanya mean sea level pressure, bumababa po yung atmospheric pressure niya into 1,006 hectopascals. So, posible talaga yung itaas ni Japan Meteorological Agency bilang posibleng mag-tropical depression or low pressure. So, tingnan po natin mga folks. Lalo na this week po. Yan, magpo-progress yan this week pa. Siguro mga Martes o Miyerkules, yan. Posible po yan. So, abang-abang na lamang po. Pero ang masasiguro natin, wala talaga itong nakikitaan sa ngayon na magiging banta
sa bansa. So yun po, ito po yung kanyang wind speed and direction. Mapapansin nyo po, malakas pa rin po yung ating easterlies. So yung pag-drag nitong tropical wave nito ay halos lumalapit lamang dito sa may bandang Guam. Yan. And then nako-compress siya ng environmental steering dito sa Hilaga, na kung saan may ridge of high pressure area nga po na umiiral. Yan. At wala sa ating West Pacific Basin, makikita din natin na yung pagbaba ng kanyang atmospheric pressure. So nagkakaroon ng moderate to strong. Yan, yung influence. Pero meron kasi dito sa baba, merong tropical storm sa may bandang Papua New Guinea. So nagkakaroon ng series ng influence ng low pressure area dito sa itaas niya. Yan. Kaya nagkakaroon ng cyclonic detection dito sa may gilid. Yan. Pero malayo naman at yung kanyang horizontal environment, halos malayo naman siya, or bandang southeast of Guam lamang siya nagde-develop. Yan, maging sa kanyang formation probability, malayo sa bandang southeast of Guam lang din ito, or Caroline Islands. Yan. So dito lamang nagkakaroon ng pagbaba ng atmospheric pressure. So malinaw naman na nai-report na natin yan tungkol sa Global Traffic Hazard Outlook. So wala tayong significant na magiging banta ito sa Pilipinas, at malayo itong lalapit sa ngayon, dahil malayo din ang lumalabas ng mga forecast na kikilos ito ng tuluyan pakanluran hanggang sa ito'y pumasok ng Philippine Area of Responsibility. So tingnan natin ang magiging behavior niya this coming week, kung ito ay itaas as invest. At siguro i-update pa rin natin yung ating Facebook page kung maging invest 90W man ito kung sakali man. So yun lamang ang medyo titingnan natin, yung galaw nito. Pero yung banta sa Pilipinas so far ay malayo pa na magkaroon, o malayo ang mangyari na ito ay lalapit sa bansa. Samantala, update tayo dahil nag-update na po yung ating ENSO monitoring. Pero ating ENSO predictions probability hindi pa po siya nag-update. Huling report nito March 13, so wala pa po tayo for the month of April. Pero malinaw naman na papasok talaga tayo sa pagiging El Nino. Kung titingnan natin dito sa Oceanic El Nino La Nina Index, ay mapapansin natin ay mayroon na pong update nitong nakaraang March. Ayan. So meron ng 0.05 degrees Celsius. So nag-positive na siya, wala na siya sa 0. Malinaw na papunta na siya, o patungo na po siya sa pagpasok ng kanyang El Nino phenomenon. Kaya mapapansin natin yung recent point na natiling inactive pa rin tayo, neutral pa rin yung ating sea surface temperature. Pero yung forecast watch niya for minor El Nino ay nakataas na po sa 0.63 degrees Celsius po. Starting o between June, July, and August. So pagpasok pa lamang ng mga May ay maaring magkaroon na tayo ng minor El Nino. Yan, hanggang sa pumasok po yung June, July, August ay nasa natin na tataas pa ito sa 0.63 degrees Celsius positive. Yan, ito po yung watch niya o yung magiging forecast niya. May manatiling minor pa rin ang ating El Nino, pero recently ay nanatili pa rin tayong neutral or inactive pa rin po. So balance pa lamang po yung ating ang ating sea surface temperature. Hindi pa totally tayo pumapasok sa pagiging El Nino. Pero malinaw po na mayroon na tayong inaasang minor El Nino pagpasok nga po nitong mga bandang May to July. Mayroon na tayong extension na between June to August. Papasok na tayo sa minor El Nino po yan. So hanggang July po ay ina-expect daw na maaaring manatili tayo sa neutral. Hanggang May siguro o June, manatiling nasa 55% daw yung possible na mananatili tayo sa ENSO o inactive ENSO sea surface temperature natin. So malinaw po yan na siguro mga third quarter na talaga yan ng taon ay makakaranas po tayo ng El Nino. So nagbago na po yung pointer, under positive na po siya, pero nanatiling neutral pa rin yung kanyang sitwasyon. So yun lamang po, yung actual niyan is 0.05 degrees Celsius, positive na siya, hindi na siya negative. So patungo na siya sa pagiging El Nino phenomenon na. Samantala sa ulat lindol, wala naman tayong bagong nadedetect na malakas na paghinig. Medyo nilinis na rin natin kahapon yung seismometer at nag-recalibrate po ulit tayo.
At mula kaninang madaling araw, medyo may mga minor earthquakes po tayong nadedetect hanggang mga bandang alas 2. Ito mukhang teleseismic ito. Kahapon, sunod-sunod po ng malakas na pagyanig dyan sa bandang malapit sa may bandang Sarangani ha. So, posibleng sa may Sarangani na naman ito. Ang oras ito, mga 1:18 ng madaling araw. So, kung titingnan natin dito sa data PDP box, mga 1:18 AM, wala naman pong nadedetect dito. Yan, mga 1:18 AM. Wala. Kasi dito, 1:38 na kagad. So, kung titingnan natin sa World Seismic Monitoring, tingnan natin kung meron dito. Ito, alas 2 na. 1:14. Malamang sa Taiwan. Pero magnitude 5.15 ito. So, hindi siya sa may bandang Sarangani. Nagkaroon ng magnitude 5.5 kaninang 1:14 AM. Oras sa Pilipinas. Diyan sa may bandang malapit sa Taiwan, sa Hualien, Taiwan. Northeast ng Hualien, Taiwan. Ayan o. May magnitude 5.5 po ito na may lalim na 17.5 km depth. So, maaring ito yung nag-arrive sa amin sa Caloocan. Mga 1:18 AM na po ng madaling araw. Nagkaroon ng detection. Ito siguro masyado na siyang malayo. Posibleng ito yan ay sa may bandang Australia. May magnitude 6 kasi dyan. Yan. Yan. Anong oras na po ba to? 2:26 AM. So, ito 2:33. Mga 2:33. So, malamang ito yan sa may bandang Australia. And the rest, mga minor earthquake na lamang po ang nadedetect dito. So, mula sa ating local earthquakes data, wala namang kahit isang magnitude 4 tayong namataan ngayon, pero marami-rami na kaagad yung mga pagyayanig natin dyan so far. Yan. Yung cluster ng pagyayanig sa may bandang Mindanao, double check natin kung nagkakaroon ng ripple. Normal naman po, wala naman masyadong matinding ripple o alon. Dulot po ng patuloy na pagyayanig dito sa may bandang Sarangani or sakop ng Sulawesi, Indonesia na. Yan. At tila tinanggal na ata ni PBOX yung hindi pala. Hindi pa pala nila tinatanggal So natiling nakalista pa rin yung sa may bandang Ternate. Dito naka-indicate Balot Island pero 524 km yan mula sa Balot Island, Sarangani. Napakalayo masyado. So, yun lamang po yung ating latest ng ulat lindol, pero tingnan natin yung historical earthquake data. So, hopefully na separate na po ito ni PBOX, pero bakasyon kasi sila, so maaring hindi pa po nila na separate yung month of April. Na-separate na. Yan. So, na-separate na. So, ang total earthquake na natin ngayon is 150. Total earthquakes natin for the month of April at 146 naman between magnitude 2.0 pataas, dalawa sa magnitude 4, wala tayong magnitude 5 at meron tayong isang magnitude 6.0. Yan. So, ito po yung nasa may bandang Ternate, Indonesia na siya. Sobra na siyang malayo. So, pero ipinasok yan sa listahan ni PBOX, so counted pa rin natin yan as isang magnitude 7.0 at isang magnitude 6 din meron din pala tayong isang magnitude 6 at may isang magnitude 7.0 pataas. Yan 7.0 pataas na yan. So yung magnitude 6 natin, ito yung lindol kahapon mga 6:34 PM po ito sa may bandang Sarangani. Magnitude 6.0 po ito ay tinaas. So, pero hindi naman wala namang naitaas na tsunami warning sa paligid ng Sarangani so far, pero marami po mga sunod-sunod po na mga clustered na naman na earthquake sa may bandang Mindanao. Sa Luzon, medyo kokonti, pero medyo aggressive lalo na sa may bandang Ilocos Norte. Yan. So, kokonti pa lamang yung total earthquakes natin, nasa 150 pa lamang yung total earthquakes, pero meron na kaagad tayong isang magnitude 7 at isang magnitude 6.0 na isinama sa listahan ni PBOX. Yan. At samantala sa ating status ng space weather medyo patapos na. So medyo kalmado na rin yung ating space weather, pero inaasahan pa rin natin extended warning yan as of 7:56 AM. Pero hindi ito ang punto natin. Ang punto po natin dahil meron tayong astronomical event, yung pagdaan po ng kometa na sa
2026 po. Actually, mga Biyernes Santo pa po ito eh. Mga bandang Biyernes Santo pa po ito nakita. Pero sa Pilipinas, hindi natin matatanaw ito dahil nasa parihilyon po ang posisyon nitong kometa. Ibig sabihin ng parihilyon ay halos malapit siya sa araw. At patungo din siya sa may araw. At tatagos siya, tatawid siya dito sa kabila. So daylight po yan, hindi natin matatanaw sa Pilipinas. Pero meron isang paraan para makita ay gagamit po tayo ng solar probe. Ito po yun. Makikita po natin yung kometa since noong Monday, Thursday o Good Friday, lumitaw na po siya dito. And then ngayon, ay mapapansin natin, tumawid na siya dito. Tumawid na sa kabila, bandang 1 o'clock. So, tumawid na po siya. Inaasahan tuloy-tuloy po yan na hanggang nitong week. Yan. Mabilis po kasi yung pag-travel niya. Mabilis po yung galaw nitong kometa na ito. Ito yung CC 2026A1 ang tawag nila dyan. Yan, yung kometa. So, hindi man natin makita sa Pilipinas pero nakikita natin siya gamit ang Space Weather Solar Probe. Ayan. Tumawid siya, dumaan siya sa likuran ng Haring Araw, parihilyon, at tumagos po siya dito. Yan. Ayan o. So, tumagos siya. Yan. So, makikita pa rin natin yung pagtagos niyan. Hanggang sa ito'y lumayo pa ganyan. So, yan po. At hindi yan matatanaw sa atin, sa night side lamang yan matatanaw ng mga astronomer dyan sa dark side. Yan. Ano ba yung dark side ngayon? Kung titingnan natin sa space weather, sa ating astronomy and almanac, yan, makikita natin dito. Ayan. So, nighttime po sa may bandang Africa, Europe, yan, South America, yan, America kakagabi lang lamang sa kanila o kakagabi pa lang sa kanila. Yan. So, yan, yung mga area na yan, makikita nila yan, yung kometa na yan. Pero sa atin, sa Pilipinas, ay daylight side po tayo. So, hindi natin yan matatanaw. Yung mga nandito sa night side po ang makakakita niyan at gagamit ng teleskopyo. So, makita niyo sa YouTube, may mga nagla-live yata sila sa kanila, nagla-live stream para makita po yung kometa na patungo sa Haring Araw. Pero as I've said nga po, kung night side ito, lalo yatang hindi makikita dahil sa night side, yung kometa dadaan sa araw. So, yun lang. Medyo hindi rin nila makikita. Pagitan kasi bago lumubog sa atin sa Pilipinas, doon lang medyo makikita. Pero ang mga gantong araw hindi na dahil masyado na itong below horizon. So makikita lang natin yan ay gamit ang ating solar probe lamang. Yun lamang ang paraan para makita po natin. So gusto makita, nandyan yan sa may space weather page natin. At matatanaw nyo po dito sa LASCO 3. Yan, matatanaw nyo po dyan. Sa LASCO 2 kasi hindi siya makita eh. Ayun, halos hindi na. Ayun, nakita na. Yung isang araw kasi hindi. Ayun, ang bilis niya. And then, tatago siya dito sa kabila. Ayun, tumagos. Dito sa view na to mukhang hindi natin makita sa view niya. Pero dito, yung paglapit niya sa araw ay makikita ang paglapit niya. Ayan, kitang-kita, ang bilis ng kanyang travel. Mabilis yung kanyang travel niya. Mabilis. Yan. So nakikita na siya ng isang araw kasi po hindi makita eh. Sa LASCO 3 lang siya nakita. Ayan ang ganda. Haba nung tail niya. So yun po sa mga gustong makita mga po. At narito naman ating 3-day weather forecast para sa araw ng pagkabuhay, April 5, 2026.
At hanggang dito na lang po ating Daily Weather Bulletin at Analysis para sa araw ng Linggo, April 5, 2026. Huwag po kalilimutan na mag-like, share, subscribe po sa ating YouTube channel at visit lamang anytime sa ating website na www.pimoweather.com para sa iba pang detalye na gusto malaman na hindi natin naisama ngayong magtatanghali na. Actually, alas 10 pa lang naman, so umaga pa lang naman. At asahan lang natin na mas maalinsangan ng panahon at maaraw, so magdala po ng payong ha. Iwasan po natin ng mabibilad dahil grabe po na mataas ang possible of heat stroke. Dahil halos dry po ang ating paligid ngayon. At visit lamang sa ating website sa gusto malaman pa rin ang pinaka-dynamic events mula sa reading ng ating aparato sa Caloocan at sa data feeds mula sa iba't ibang weather agencies. Maraming salamat po mga folks at magandang araw po sa ating lahat.